Hi guys! So this is Daddy Player One. So I'm creating this new type of content sa page natin. No? Commentary siya ng mga pop culture issues. So right now I want to talk about the good and the bad of Robert Downey Jr.'s return sa Marvel. No? So sobrang daming opinion dyan. Sobrang daming excitement din doon sa naganap na yun. No? So first, I want to establish kung ano nga ba yung pinagmulan, no? Sa tingin ko kung bakit nag-come up sila do sa decision na yun, ay balik siya, no? So, we all know naman, syempre, especially yung mga Marvel fans dyan, no, na Phase 4, medyo let down siya talaga na hindi niya na-meet yung fan expectations. So, medyo mahirap din naman, no, after ng Endgame kasi sobrang ganda talaga ng Endgame. So, lahat, medyo, siya, disappointed do sa buong Phase 4, no? May mga ilang movies na maganda, pero overall, let down siya. So, in the entirety of Phase 4, they're trying to build up this Thanos type level of supervillain, no, which is si Kang the Conqueror, no, na ginaganapan ni Jonathan Majors. So, ang ganda naman ng introduction sa kanya, this sa Loki, no, and the way na mag-acting ni Jonathan Majors, parang sobrang solid talaga, no, bagay na bagay siya dun sa dun sa character. Yun nga lang, no, pero parang hindi rin na na hindi siya na build up na ganun kalakas, no? Kahit pa ilang ilang shows din yung lumabas siya, at hindi rin nakatulong kasi na natalo siya ni Ant-Man sa Quantumania, no? So, yung build up na gustong mangyari ng Marvel sa entirety of Phase 4 na sobrang merong isang bad super villain na Malatanos, hindi nila na-achieve. Sobrang hindi nila na-achieve. And given yung real life struggles and court battles ni Jonathan Majors, no? Major problem. Talagang napilitan na yung Marvel na stop, no? Kaya given that problem, kung ano yung cards na they're dealt with, medyo nagsa-scramble talaga si Marvel, no, to create this super villain na kahit tapatan man lang si Thanos, no, kung hindi siya mahigitan, tapatan lang kasi galing din kasi talaga ni Josh Brolin as Thanos. Ang ganda ng build up, talagang feel mo talaga yung niya, yung presence at yung ideals niya, no. Hindi siya yung purely bad lang. Merong mga ideals na nagme-make sense, no. Kaya kailangan ni Marvel to create that super villain. Pero wala na silang oras, no? Kasi hindi naman nila pwedeng ibalik yung oras na aano ulit nila si build up nila tong bagong super villain na to, no? Nangyari na yung Phase 4 hindi naman pwedeng ma-retcon lahat yan, no? And given that we are talking about hundreds or dozens, basta sobrang daming artista na involved dito sa Marvel Universe at pagsasamahin mo sila, you have to consider the scheduling ng mga ng mga artistang to. And of course, siyempre yung mga kontrata pa nila, 'di ba? Pwedeng ang kontrata diyan is how many movies yung gagawin mo, and pwedeng iba diyan. Siyempre may time din, no? Dapat hanggang dito lang, no? Kasi siyempre gusto ko naman may gawin iba sa buhay ko, yung mga ganoon. Kaya Marvel really have to consider that things, no? Hindi sila pwede mag-back out. The moment na in-announce nila yung two Avengers movies, uh, Kang Dynasty and Secret Wars, naka-plancha na yon. Ito na yung mga schedule ng mga lalabas na artista diyan. No? Inayos na nila yung kontrata, yun na. So, yung nangyari kay Jonathan Majors, syempre, exception to the rule. Meron kang legal battles, pwede talaga ma-void yung contract mo. Kaya yun, natanggal siya, no? Pero, Marvel needs to move forward, pero to create a solution na hindi mo babaguhin yung entirety ng scheduling. Ganun ganun yung no, um, kung ano yung kailangan nilang solusyonan, no. Then they really need to be creative. So limited time, syempre hindi naman ano
hindi naman parang magkakaroon sila ulit ng oras na ma-establish ulit ng character. Wala na eh, halos wala na. Konting-konti na yung oras, no? Kaya wala na silang time to build up the supervillain. Wala na. So, they need to create a solution na hindi mo na kailangan i-build up, establish na yung character, no? Wala nang kailangang build up, and then alam mo na yung capabilities na talagang pagpakita mo pa lang sa kanya, malakas na siya. Oo, yun na. Wala nang explanation. Malakas to matindi dito, no? Kaya, for me, the good na solusyon ng Marvel, yung pagbalik ni Robert Downey Jr. as Doctor Doom. Hindi ko lang sure kasi yung Russo brothers, the way inintroduce nila si Robert Downey Jr. that time, sinabi nila Victor Von Doom eh. So I'm really not sure kung si Victor Von Doom ba siya or it's a variant of Tony Stark na naging Doctor Doom. So super exciting ng yun. And sobrang the moment na in-announce yun na break niya talaga yung internet, no? Sobrang yun ang lahat pinag-uusapan. And kahit sa mga taong hindi agree do sa decision na yon na pagbalik ni Robert Downey, I'm sure it created excitement, no? Na naging interesado ulit yung mga tao sa ano nga bang nangyayari sa Marvel. Kasi ang dami na ring bumitaw eh. Pero given this development, bumalik yung excitement, nagmatter siya ulit, no? Kaya I think given Marvel situation yung nilaid out natin, I think it's a good decision, no? It really it really should make sense in the end, no? No, sana mag-make sense siya talaga, no? Kung bakit si Robert Downey or a variant of Tony Stark yung bagay na Doctor Doom. And only time will tell yung sa movie kung magiging success siya, no? So, syempre, yun yung good. I think that's the good part dun sa pagbalik ni Robert Downey Jr., no? Pero syempre, hindi naman good lang lahat yan, no? Meron ding bad. So, for me, yung bad naman, of course, kasi ang hirap hindi mo isipin na na parang mala Star Wars na the Palpatine comeback na yung tried and tested na character na sobrang pinagkakitaan na nila, no? Ito yung may epic eh. Ito yung epic sa mga fans, no? Yun at yun pa rin, no? Parang hindi nagkakaroon ng bago, wala something fresh, no? So, yun yung pwedeng maging effect nitong Robert Downey Jr. comeback, no? So, hindi natin matatanggal yun sa mga fans eh, na maisip yun. Kasi, yun talaga eh, kung kung mo, hindi mo lalagyan pa ng kung anong details o context, yun talaga, binalik niya. Effective eh. Diba? Yun yung una. And then, next, ito yung mas concern ko. Ito yung mas concern ko. Kasi, for this to work, they need parang this Robert Downey Jr. character is it's Tony Stark pero variant siya ng Tony Stark na naging Doctor Doom. So, ang mangyayari nun, it's a disservice to the character of Victor Von Doom. So, kasi kung sa mga nagbabasa sa comics, napakalupit talaga ni Victor Von Doom. Sobrang ganda nung character niya, yung conflict, yung pagka-complex nung pag-iisip niya. And I really think yung pagkakaiba kasi ni kahit sobrang dami lang similarities ni Tony Stark, ang pagkakaiba ni Doctor Doom pati ni Iron Man. Si Iron Man kasi para silang may thirst for knowledge. So, yan sila ni ni Victor Von Doom, no, pati si Tony Stark. Meron silang thirst for knowledge. Na si Iron Man, he uses it, kaya siya naging Iron Man, diba? He uses it for the greater good. Parang nagbago na siya eh. Hindi na siya yung parang makasarili, diba? Kaya nga inano niya na yung paggagawa ng mga weapons, mass destruction, no? So he uses that knowledge sa benefit ng ng mundo o ng lahat ng race. Pero si Victor Von Doom kasi, he used that thirst for knowledge na sobrang uhaw niya, na willing siya to sacrifice the entire universe,
Basta sa mga comics malalaman nyo, willing siya i-sacrifice talaga lahat. Sobrang willing siya i-sacrifice lahat to gain that knowledge na gustong gusto niyang makuha. So, ganun si Victor Von Doom eh. And that complexity do sa character niya na hindi lang siya purely bad, no. Ang ganda, sobrang ang ganda nung character ni Victor Von Doom na yon. And isa sa mga scenes na pinakagusto ko kay Victor Von Doom, actually hindi yung mga action scenes eh, yung mga laban niya, no. Yung mga matatalinong balitaktakan niya with Reed Richards, no. So, yung yung magandang usapan nila, hindi ko na kayo spoil pero yung recent na Secret Wars, merong issue doon na sobrang tagal nila nag-usap. Ang ganda nung pinag-uusapan nila. Talino, sobrang talino. Grabe. And ikaw din, mapapaisip ka, no? Sobrang may valid yung mga pinagsasabi ni Victor Von Doom, no? Merong nagme-make sense talaga, no? Parang 'di ba, merong mga taong sinasabi na tama naman yung si Thanos eh, 50% tanggalin na yung mga hindi worthy tapos itira yung mga para mas made-develop po yung mundo, yung magmasayang resources. So, maraming ganun si Victor Von Doom na I think parang masasantabi lang. Kasi at the end of the day, if you have Robert Downey Jr. playing as Doctor Doom, as a variant of Tony Stark, kahit pagbali-baliktarin mo, si Tony Stark pa din yun. Oo. At iba, kahit sabihin mong parehas sila ng katalinuhan, gano'n, iba po si Tony Stark pati si Victor Von Doom. Magsa-stand out po si Victor Von Doom ng sarili niya. So, yun yung problema. Ako, yun lang. Pero, I have faith naman in Marvel Studios. They can create something na will totally make sense in the end, no? So, mas sila naman din yung nakakakilala dyan sa characters. And si Kevin Feige, hindi niya naman, I'm sure, hindi niya papabayaan si Victor Von Doom. And, yun. And, masingit ko lang din kasi I really think okay na villain yung established character ni Robert Downey Jr. Kasi in order na maging relevant or maging importante talaga ng Fantastic Four is to have this super duper badass cool villain na feeling ko kaya namang gampanan ni Robert Downey Jr. no, kasi para talagang sobrang importante ng The First Family eh, yung Fantastic Four. Yan yung pinakauna ni Stan Lee and sobrang vital niya sa Marvel. And lahat ng mga cosmic level threat, Fantastic Four talaga ang punong abala, no? Si Reed Richards, no? Talino. Sobrang talino. Sila lagi ni Doctor Doom naman. Yung Victor Von Doom talaga yung nagtatagisa ng talino. And it's really vital na ma-build up ng Marvel itong Fantastic Four. And sino ba yung perfect na pang-build up sa kanila, no? Isang sobrang lupit na body which is si Tony Stark as Doctor Doom. Kaya yun, in the end, this decision ng Marvel Studios is I think will benefit the whole MCU. No, lahat bumalik yung excitement. Ngayon, tatry itahiin kung paano papasok doon ang Fantastic Four kay Doctor Doom sa mga sa Secret Wars, gano'n. Yun, i-mention ko din, no, there are 2 comics na medyo may hint na ganito na si Tony Stark, si Doctor Doom. Una is yung Infamous Iron Man. So, yung Infamous Iron Man. Pero ito kasi, hindi siya si Tony Stark. Si Victor Von Doom siya. So, after kasi ng Civil War 2, nawala si Tony Stark noon. So, Victor Von Doom tried to take the mantle of Iron Man. No? So, ang ganda ng comics na yun kasi makikita mo yung conflict, no? Na gusto niya magbago, no? Pero
lumalabas yung true nature niya yun eh. Yung thirst for knowledge na sinasabi ko kanina na naging ibabaw pa rin kay Victor Von Doom. Kaya basahin yun, Infamous Iron Man. Tapos yung isa naman, yung What If. Ito naman, more of si Victor Von Doom may binaril o drug niya si Tony Stark para magpalit sila ng katawan. So, yung katawan ni Tony Stark, nandun yung utak ni Victor Von Doom. Tapos yung katawan ni Victor Von Doom, nandun yung utak ni Tony Stark. So, ang maganda naman doon, yung na flow ng story is, makikita mo yung Tony Stark na walang kayamanan, no? He have to work hard in order to get what he want, to develop yung Latveria, kung saan yung lugar ni Victor Von Doom, no? So, kaya ako binanggit yung dalawang comics na yon kasi I think hindi siya magmamatter dun sa MCU version. Kasi I really think the MCU version is a Tony Stark variant. Yun talaga. So, dun sa comics na yon hindi eh. Wala naman Tony Stark variant doon. Si Victor Von Doom talaga. So, sa tingin ko, magkikreate ng sariling Doctor Doom, Tony Stark variant talaga yung MCU na purely, dun lang talaga yung story. Kaya yung mga nagagaling-galingan sa comics, no? Minsan guilty ako dyan, no? So, wala talagang reference ng todo, no? Nangyari na yun, ito nangyari dito sa ganito, no? So, parang, they may, parang feeling ko, they will totally create a new one. So, yun. I hope nagustuhan nyo to kasi parang na-enjoy ko siya. Parang may nakipagkwentuhan ako sa inyo po. Kaya kung meron kayong parang opinion na salungat dito sa aking mga pinagsasabi, comment nyo lang po. Basta respectful, no? Balitaktaan po tayo, no? Gonna try to create this new type of commentary na rin po dun sa mga kaganapan sa pop culture. And I really want to talk about next yung kay Yasuke sa Assassin's Creed. So I really hope na samahan niyo ako sa mga ganitong type of content. So that's it guys. Maraming salamat. This is Dari Player One. Till the next one. Bye-bye.